The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain ang pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain ang pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Musap ka, Panginoon, susunod ako. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Good morning, Jesus! Pag sigaw mo, ay, pag good morning, stop. Ano na? Stop. Ano na? Stop. Stop ang tinda. Kaya nilakasan ko eh. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ano? Nahilis pa rin ako. Hi, hi, hi. Beautiful morning. Beautiful Monday na. Amen. Maganda po ang panahon ngayon. Kahit wala po kaming tubig. Wala tayong tubig. Meron kayong ipon, kami kasi wala. Sabi ni Naligo kami ni Pastor, 25 Saling, pesos. Hindi pala alam ni Sister Saling walang tubig. Maraming tubig Hindi, siya. tanong mo, bakit? Bakit? Hindi siya naligo. Kaya hindi niya alam na walang tubig. Hindi, sa'yo naman, Meron kayo? Ba't kami Meron kayo? wala? May ipon. Di ba tayo sa wala? Wala. Wala tayong tubig. Kaya naligo kami, 25 pesos. hindi, baka, buti yung positive Ano? kay Sister Sally. Kasi sabi niya, walang tubig. Meron daw sila. Ang sabi ko, hindi kasi siya naligo. Hindi, biro nga, sabi ko, mali nga. Yung akin nga, ang sabi naman niya, hindi, nag-ipon yan. So, kailangan prepared pala. Hindi tayo nag-prepare, Hindi tayo nag-prepare. Dahil, Kasi, nabasa ko yun kahapon. Nasa fellowship na tayo nung nabasa ko. Sabi ko, hala, kagabi, nakalimutan ko na kasi pagod na. Tsaka,
minsan kasi naglalagay sila, pero hindi naman tayo, may tubig naman tayo. Kaya sabi ko, baka hindi tayo kasali. Parang yung 10 virgins, kaya kailangan lagi nag-iipon kaya wala. Di ba, Ano ba yung motto Pahingi naman ng- ako ng oil mo. Ano ba yung motto ng always be prepared? Boy Scout. Girl Scout pa naman ako noon. Hindi ako nag-ipon. Di ba, may mineral water naman kami. Nakaranas ba kayo ng Boy Scout? Hindi. Ikaw hindi? Yung Cub Scout. Ano pagkakaiba ng Boy Scout? So, hindi ka nag-Boy Scout? Hindi ka nakaranas nung magluto ng egg na nakabalot lang ng dyaryo? Hindi, basta Tapos nung... Wala na, ang yung natatandaan ko lang, kinakaskas lang na gano'n? Wala? meron yung kulay green, tapos kulay brown. Iba pa lang mag-Boy Scout ang mga mayaman? Kesa sa mahirap? Alam ko na. Meron kami ng yung magtatanim. Naalala ko yun. Hindi, totoo. Oo. Tree planting, iba naman yun sa Boy Scout. Meron talagang tree planting. Oo. Okay. Bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Sige, Lord, una sa lahat, Lord, salamat po sa kahapon na kayo po ang nanguna sa amin at salamat din po sa lahat ng mga naganap na gawain for your glory. Today also, Lord, it is for your glory ang aming gawain. At salamat din po sa bubong na kami may kapahingahan. Salamat din po, Lord, sa kitchen at meron kaming pagkain. Salamat din po sa aming mga damit. Food, shelter. Thank you, Lord po. At salamat din po sa aming kalusugan. At dalangin din po namin yung mga may munting nararanasan, karamdaman. Lord, favor po, kayo po ang kagalingan kay Brother Muding na nagkaroon ng mild stroke. Brother June, Mangigad, kayo rin po ang kalakasan. Again, Lord, salamat po sa lahat ng Christian community sa buong mundo at we are a part of it in propagating your good news, the gospel of our Lord Jesus Christ. Salamat din po sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng Christian communities na instrument in establishing your kingdom, a holy race. Salamat po, Lord. Again, ito pong umagang ito, kayo po manguna sa aming dalawa ni Sister Ria for your glory, ang aralin na hango sa iyong salita na aming buhay. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Amen. Ayan. Para po sa ating memory verse of the week, Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you, nor forsake you. Sa Tagalog, mga kapatid, magpakatadag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Yan po ay isang pangako na magandang bit-bit lagi natin, no? Kasi everyday, parang madami tayong mga takot, madami tayong mga alalahanin, marami din tayong mga pag-aalinlangan. Kaya ito pong memory verse na to, magandang baon
palagian. It reminds us of God's presence na kasama natin palagi. Thank you, Lord. Okay. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay isa po sa mga inductees sa Hall of Faith na parang hindi tayo familiar. Kasi biro mo, no? Pinapaligiran ang pangalan nito ng pangalan ni David, Samuel, Samson, Gideon. Sino ba siya ang ating... Etong dalawang magkasunod, di natin masyadong napapag-aralan. Samson, kilala natin. David, kilala natin. Samuel, kilala natin. Pero si Barak, sumikat, oo, kasi si Barack Obama, di ba? Pero yung sa Bible, hindi. Tapos ang kasunod niya ay si Jephthah. Kilala niyo ba si Jephthah? Di ba? Parang di tayo masyadong familiar sa kanila. Pero ito pong mga buhay ng mga dalawa na to na magkasunod na pag-aaralan natin. Ito po yung pagpapatunay na ang Diyos can make heroes out of ordinary people. Dahil nga, iba nga ang Diyos eh. Alam niyo, sa totoo lang, kapag ka ang Diyos gumamit ng ordinary people, parang, hindi ko naman minemenos yung mga, yung mga sikat na. Pero, pagka yung ordinaryong tao, tapos biglang nag-rise up into something, parang lalong nakikita yung glory ng Diyos. Kasi parang titignan ng mga tao, wala namang kakayahan yung tao na yan, no? Pero ba't ganun? Ngayon ganun na siya? Oo. So parang makikredit lahat, ma-attribute lahat ng accomplishment ng isang ordinaryong tao sa Diyos lang. At isa po itong si Barak. Okay? Basahin natin ang... sa Hebrews 11 pa rin tayo, mga kapatid. Ang kay Barak is nasa verse 32 pa rin siya. Tama ba ako? Kasi magkakasama yan dyan. Pero, matatagpuan natin ang kanyang kwento sa Judges 4. Hukom sa Tagalog. Para po maintindihan nating mabuti yung pag-aaralan natin, basahin muna natin. At habang binabasa, pakinggan nyo po, mga kapatid. Kung dala nyo po yung mga Bible nyo, sundan nyo po. Para mas madali nating maintindihan mamaya. Judges 4. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may siyam na raang karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Efraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Habin ba yan sa Tagalog? Habin. Ngunit, pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Sumagot si Barak, pupunta ako kung kasama ka. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sinabi ni Deborah, kung gayon sasama ako. Ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak na lipi ni Neftali at Zebulun at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah.
Samantala, si Heber na isang Sineyo ay lumayo sa mga kapwa niya Sineyo. Ang mga Sineyo ay buhat sa angkan ni Hobab na kamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Zananim, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor. Kaya tinipon niya ang kanyang 900 karwaheng bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog Kizon. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Lusob, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh." Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Hinabol ni Barak ang karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hagoyim at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito. Wala silang itinirang buhay. Samantala, nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda ni Jael na asawa ng Sineyong si Heber, sapagkat magkaibigan si Haring Habin ng Hasor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit si Sisera, sinabi niya, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Pumasok nga si Sisera at siya'y pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Nauuhaw ako. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig na maiinom?" Ang babae ay kumuha ng sisidlang balat na puno ng sisidlang balat na puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera, saka pinatagong muli. Sinabi ni Sisera, "Diyan ka muna sa may pintuan ng tolda. Kapag may nagtanong kung may tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. Aray. Sa gayon, namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, "Narito ang hinahanap ninyo." Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay si Sisera. Nakabulagta ito at nakagbaon pa sa noo ang tulos. Nang araw na yon, pinatagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Habin, ang haring Kananeo. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. Grabe, ano mga kapatid? Yung pagkamatay. Yung pagkamatay ni Sisera. So, among the Old Testament saints po, ang bibihira ngang ma-mention ay itong si Barak. And yet nga, sabi ko, ano siya? Napapalibutan siya ng mga sikat sa Biblia. Pero sa verse 34 ng Hebrews, pag tinuloy niyo po, ang nakalagay doon, "Out of weakness were made strong." Yung mga sunod-sunod, kasi pag tinignan nyo, yung mga sunod-sunod na yon, puro mga may mga weaknesses. Ayan, Samson, David, di ba? Siya rin may weakness. Oo. So, Ano kaya yung lesson that we can learn dito sa narrative na to, no? oo. Lesson learned. Ayun na nga, parang isa nga dito, yun yung nasa verse 34, Meron na kahit may akong- mga yes. kahinaan, they were made strong by Okay. the Lord. Meron ako napag-aralan, ang kanyang lesson learned sa kanyang paksa ay si Barak, a man inspired by a woman. Yun na. Yun ang kanyang Oo, kasi sa buhay ba natin, meron bang
Yung meaning ko muna ng barak. Oo. Merong biblical meaning, yung lightning. Meron ding spiritual meaning. So, nasabi ko lang yun kasi para bang magpapasalamat ka kay Lord na merong nag-support sa'yo para mamaya pa yun. Tumalon ka uli. Ano nang name ng barak? Sige, yung nakuha kong, kung ako naman, yun yung na-share ko na napag-aralan ko. Ngayon, yung pangalan Barak, meron tong spiritual meaning. Ayan. Ang spiritual meaning ng Barak, siguro, kailan kayo naging nandito sa kalagayan na to? Yung spiritual meaning ng Barak, to kneel, Lumuhod. to bless God, and To praise. it is an act of adoration. To praise, to salute, to thank God. Ayan. So, spiritual meaning pa lamang nung Barak, to kneel, to bless God, to give an adoration or praise, a salute or thanksgiving. Ayun. So, pag binasa mo tong Barak, doon pa lang sa spiritual meaning niya, kailan ka ba napunta sa kalagayan ng spiritual meaning ng Barak? When you kneel, siguro yung pinaka-fresh lang na witness namin kahapon, yung sharing ng isang nanay. Actually, ang kanyang paulit-ulit na masasabi ko tong Barak in a sense na kanyang dinedeclare, binibigyan ng halaga, pinupuri ang Diyos. Ang sabi niya, invest in the Word of God. So, yun yung kanyang paulit-ulit na sinasabi sa kanyang patutuo na invest in the Word of God. Habang nakikinig ako kasi nakapunta kami dun sa kalagayan ng kanyang anak na siyempre kung ikaw ay magulang, sino ba namang mga magulang ang hindi Na dengue kasi. Oo, makakasigaw ng Lord, Lord, Lord. So, Tapos nag-iisa pa. isang anak niya yon. Pero paulit-ulit niya kasi yung victory na naganap. So, yung Barak, parang kailan ka huling lumuhod na binless mo si Lord. Doon sa bless the Lord, yung bata na may dengue, binigyan ng word sa Psalms 103. Yung Barak nga, ang nakalagay doon, I will bless the Lord, I will bless His holy name, He forgives my sin and heals all my diseases. Yung bata mismo ang may word nun no? O yung bata mismo. Si Sam. Si Sam. Tapos yung nanay niya, siyempre ang mga doktor, binigyan naman ng talino, instrument para tayo makarecover. At we believe by faith na ginagamit na instrument ni Lord. At dun sa medical report, palabas na sila tapos yung palang platelets at dumugo na yung ilong, ano pala yun? Delikado pala yun. Ang kanyang platelets ay 35. So, sobra pala sa baba yun. So, hindi sila napalabas. Pero siyempre, yun yung medical report. Pero yung nanay, puro salita ng Diyos ang ibinibigay sa kanya, paulit-ulit, kaya sinishare niya, sinasabi niya kay Lord, Lord, yung salita mo, ganito, ganito, kahit na kita na niya na ganun yung kalagayan, ganito, talaga yung kanyang faith. Kaya paulit-ulit niya sinasabi na invest in the Word of God.
Kasi paulit-ulit, kasi minsan hindi naman talaga tayo nag-i-invest. So wala, para bang pag nag-invest, meron ka rin makukuhang premium o meron kang mawi-withdraw. So yung word of God na na-invest niya sa puso niya, kaisipan niya, sinasambit niya, kino-confess niya, Lord, ganito, ganito. So that is in a sense a barak. Talagang cry for help na, oh Lord, ganito, ganito. Tapos ang nangyari, yung pagpunta namin doon, merong report. Alam mo ba ang report? Yung platelets nung bata, naging 105. It is, nasambit ko sa labi ko, buksan mo yung Psalms 105. Sabi ko doon sa bata. Kasi 105, biglang tumaas. So sabi ko, tingnan mo yung 105, naalala ko yung magpapasalamat lagi. Tapos binasa nga nung bata, ito yung nakalagay sa Psalms 105. Ano ba yan? Tingnan nga natin. Bem, nakita mo ba? Ayan, 105. Ayan, ito. Oh, give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known the deeds among the peoples. Sing to Him. Sing praises to Him. Tell of all His wondrous works. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Kaya yung bata nakalabas na. So, kailan ka ba na naging yung salitang barak in your life? Pag-usapan naman natin, pero yung name niya, may kinalaman din kasi yun dun sa time niya. Oo. Nung time kasi ni Barak, mga kapatid, ito yung kanina sabi ni Pastor sa akin, ano ang tawag sa paulit-ulit na nagkakasala? Naalala kong mami, recidivist, di ba? Recidivist. Ganon kasi yung times na yun. Di ba kay Gideon, ganon din. Nakalimot sila kay Lord. Hinayaan ng Diyos na i-oppress sila. Noon, 7 years, di ba? Ito, 20 years naman. Kasi parang makakalimot kay Lord, magkakasala, tapos papadalan sila ng Diyos na oppression, babalik sila kay Lord, iiyak kay Lord. Ang gagawin ni Lord, maawa sa kanila, magpapadala ng taong tutulong sa kanila, ililigtas sila ulit, manunumbalik sila ulit kay Lord. Pag naging ayos na ulit yung buhay niya, makakalimot na naman sila, makakagawa na naman sila ng kasalanan, mau-oppress sila, iiyak sila ulit, magpipili ang Diyos na papadala ulit sa kanila para tulungan. Paulit-ulit. Ito yung times na ganun. Recidivist nga. Pero ang... Alam mo ba kung ano big sabihin, Beb, ng recidivist? Ano ba? Ang recidivist, yung taong nakukulong palagi. Paulit-ulit kasing nagkakasala. Ay, spiritual recidivist Oo. ang pinag-uusapan natin. Oo. Oo. Pero ang Panginoon Diyos, laging binibigyan tayo ng second chance. Hindi lang second chance, kasi ito paulit-ulit. Daming chances. Kasi kung second chance lang Kasi yan, doon sa Bible, dalawa ka lang, kailangan daw, tapos pag ka na. nabigyan ka ng chance ni Lord, isisis mo na yung opportunity. Huwag mo nang gagawin. Kanya nga lamang, dito paulit-ulit, Paulit-ulit. Pero Tapos, yung makikita natin yan, yung awat grasya ni Lord, pag-ibig niya na hinihintay pa rin yan tayong magbalik sa Kanya, no? Yung Kanyang pag-ibig, bagamat paulit-ulit tayo. nagpapadala nga lagi eh. Ayun, nagpapadala siya lagi ng help Oo. for us to go back to God. Oo. Ngayon, itong times nila, yun na nga, under oppression na naman sila. 20 years ang nito, mga kapatid. Alam nyo ba, under nung oppression nila, imagine nyo naman, yung, kasi si Jabin, yung king, meron siyang kanang kamay. At yung kanang kamay niya na yon, ang ginagamit niya para i-oppress yung mga Israelita. Ang pangalan si Sisera. Oo. Tapos, meron tong 900 iron chariots.
Ang katumbas daw nito ngayon, Tangke. tangke. 900 na tangke. Ganun ang ginagamit. Alam nyo ba, na merong verse, sa verses 6 to 7 ng Judges 5 na, ang description nga nila, sabi dito, yung lugar, sabi niya, the highways were deserted, and the travelers walk along the byways. Village ceased. Sabi niya, it ceased in Israel. Walang katao-tao sa daan. Parang nung nag-COVID, ganun. Pag lumabas ka nung COVID, parang deserted place. Ibig sabihin, ganun ang takot nila na lumabas. Ikaw ba naman ang harangan ng ganun, di ba? 900 na iron chariots, mga kapatid. At doon naman ngayon, dumating si Barak nung time na yon. Doon naman natin matatagpuan yung call kay Barak. Ang pagkakatawag kay Barak, mga kapatid, ay napaka-interesting kung tutuusin. Bakit? Kasi tinawag siya sa pamamagitan ni Deborah pa. So a man inspired by a woman. Parang, meron pang nagsabi sa kanya. Meron kasing mga tinatawag na ikaw mismo yung kinausap ng Diyos, di ba? Pero this time, ginamit muna si Deborah na sabihin sa kanya. So madaming madaming mga doon na ba't kailangang sabihan pa siya ni Deborah? Hindi ba? Ako habang pinag-aaralan, bakit hindi si Deborah ang nilagay? Nasa Hall of Faith, di ba? Parang Ewan ko bakit kung nga? Oo. kayo rin naman, bakit nga ba hindi nilagay sa hindi si Deborah? Bakit si Barak? Ako Sige, Beb. kaya hindi nilagay yon para pag binasa natin, marami tayong marirealize na hindi tayo puro mga lalaki lamang ang kasi nung unang panahon di ba parang ang mga babae nun hindi ganun kahalaga. Oo, yung pa nga yung isa. Kaya ba, ang sabi nung iba, duwag daw siya. Actually, hindi po cowardice yung kanya. Lack of faith. Yun ang weakness niya ni Barak. Kasi, Pero ba't siya nasa Hall of Faith? Kung may lack of faith. mamaya. Mamaya na. Sige. lack of faith talaga yun. Parang kagaya kay Gideon noon. Kasi ilagay natin yung sarili natin dun sa panahon nila. Para maintindihan natin na, ay oo nga, ako rin naman ganon. So hindi naman porke ako din naman ganon, hindi ka na pwedeng ilagay ng Diyos sa parang kung may gagawing Hall of Faith ng modern ngayon. Madaming malalagay ang Diyos na dati, hindi naman. Parang tatay ko, di ba? Sinong mag-aakala na yung tatay ko? Maglilingkod kay Lord, di ba? So maraming mga ganun sa Bible. So sabi nila, hindi yun cowardice. Isa sa mga dahilan, maaari, nung time na yun kasi, hindi naman kasi nilagay dyan kung ano ang occupation ni Barak eh. Parang di ba military siya? Hindi naman sinabi dyan. Wala ba? Hindi. Inassume na lang siguro nung madami dahil kasi siya yung nakipaglaban. Pero sa Bible, hindi nakalagay dyan. Maaring isa yun po sa mga dahilan kung bakit kinakailangan pa niya ng confirmation ni Deborah. Kasi ako, parang kagaya kay Gideon din, di ba? Ako, sigurado ka ba ako? Di ba? At that time, si Deborah po ay well-known judge. Nagkaroon nga ng isang puno doon na ipinangalan sa kanya the palm tree of Deborah. Kasi doon siya minimit nung mga tao pag may mga dispute, di ba ganun ang ng mga judges? May mga dispute sila among themselves na hindi nila ma-resolve. So kinakailangan nila ng judge na inassign ng Diyos that time para magkaroon ng order. So, pinupuntahan si Deborah ng mga tao. So, syempre, pagka alam mo na ganon, ay na kay Lord to. Di ba? Kasi pinili ng Diyos that time. So, malamang yung siya, kaya siya ganon na kailangang sumama ka muna para sigurado ako sa lahat ng gagawin ko. Ang nangyari dito, para sa akin,
he was emboldened by Deborah na gawin kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Yun yung sinasabi mo kanina, Beb, na sa buhay natin, merong ginagamit ang Diyos na mag-encourage sa atin, tuloy mo yan. Yan ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. So, masasabi pa lang natin, sino ba ang Deborah sa buhay mo. Thank God na meron naging Deborah. Hindi lang isa yan eh. Kasi sa mga stages ng buhay, di ba may mga Deborah? Ako, hindi ko makalimutan. Ay, alam ko merong iba. Merong, Deborah. Deborah. Wag Deborah. Oo nga, may mga Deborah nga, ano? Baka ikaw Deborah, yun, ha? mga kapatid. Lagot ka Sa kay English, Lord. Deborah. May mga Deborah ba sa buhay ninyo? Ako, sabi ko, ayoko nang mag full-time. Hindi na matanda ni Brother Ernie yun. Nung time na yon, may kotse ka pa. Tapos may buhok ka pa. Deboro. Deboro. Si Brother Ernie. Okay. Ngayon, Sorry. parang, hindi ko alam kung galing tayong prayer meeting o pauwi na. Alam mo, napaka-fresh sa akin nun. Pagtapat nung sasakyan mo dyan sa may tahanan, yung intersection na ganyan, sabi ko, Brother Ernie, ayaw ko na. Sabi ko, magpapaalam na ako bukas. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi ko na kaya. Ayoko nang mag-worker. Sabi lang niya sa akin, makapag-usap ka kay Lord mamayang gabi. May ka ng word. Di pag sinabi niyang alis ka, umalis ka. Sabi niya ganon. Pero, humingi ka muna ng word. Yan. Siya yung Deborah nung time na yun sa akin. Tapos nung gabi, nakipag-usap talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw naman tumawag sa akin, kaya gusto ko sa'yo manggaling. Sabi ko, ayaw na po ba ako? Tapos alam nyo, natutuwa ako, kaya hindi ko makalimutan, paulit-ulit kong sinishare. Kasi, nung mga panahon na napaka-distinct ng mga natatanggap mong word na parang kinakausap ka ng Diyos ng harapan. Sabi niya sa akin sa Galatians 1, I'm surprised at you. In no time at all, sabi niya, you are deserting the one who called you. Kahit natignan ninyo, yun talaga yung word. After kong ma-receive yun, ayan, nandito pa din ako. Kahit anong dinanas, dumiretso kasi yung tumawag sa akin, kailangan wag kong iwan. Kasi hindi naman ako tinawag ng mga taong nagiging dahilan ng pag-alis ko eh. Nandito ako sa church, hindi dahil sa taong yun. Nandito ako. That's why, hindi po maganda na kapag meron kayong nakasamaan ng loob sa church, umaalis po kayo. In the first place, wala po kayo sa church because of that person. Nasa church kayo because of the Lord. So bakit nyo iniiwan yung tumawag sa inyo? Di ba? Iwan nyo yung tao. Hindi, joke lang. So, ayun po ang nangyari sa kanya, di ba? Sa akin, ikaw, ako Ben. lagi, natanong ko to, pero tanong din pala ng mga mangangaral ng salita ng Diyos na ba't wala si Deborah? Sa Yun Hall din. of Faith? Oo. Ngayon, nagkama pa ko nung parang basahin mo yung narrative para makita mo yung sinasabi ng Diyos, halimbawa sa panahon natin ngayon. Ngayon, nung kayo rin, basahin nyo rin uli ito. Kasi, ano ba ang tawag doon sa mga lalaking parang bias sa mga babae? Chauvinist? Ano tawag doon? Tama ba? Oo. Yung minsan kasi, parang ang tingin mo sa babae, mababa. Kasi dito, mamayang konti, sa verse 9, ha? Sa verse 9 nung chapter 4, sa verse 9. At ito sa New Testament, Galatians 3:28, ha? Subaybayan nyo na ako. Kasi tinatanong ko rin yun. Tanong din pala. Kasi nung kapanahonan na yun, parang lower class. Ngayon ba, kailan ba naging ang mga kababaihan, ngayon ang mga kababaihan sila na nasa workplace. Noong unang panahon, bahay ka lang, parang ganon. So, meron bang positive, may advantage, may negative, so on. We will not dwell on that. Yung tanong ko lang, si Barak, a man inspired by a woman. Pat dito rin, basahin mo, baby, yung verse 9.
Verse Kita 9. mo, ito, parang marirealize mo kung kalalakihan ka. Alam mo, lahat tayo may faith, okay. Pero tignan nyo to. Verse 9. Verse 9. Sabi dito, sinabi ni Deborah, yun ba yan? Oo. Kung gayon, sasama ako. Ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Kita nyo na? So, itinalayan sa heroes of faith for us to learn. Kasi, ba't Barak lang? Tapos nung binasa mo, si Deborah pala, tsaka si Hael. Hael, di ba? Oo. So, Dalawang babae ang ginamit oo. dito sa ano na Kaya to. habang binabasa mo, minsan, di ba, merong mga brother husband kontratuhin yung mga asawang babae, hindi mo maisip bakit ganun. So, wag. Diba? Minsan, kung magsalita, halimbawa, hindi mo na pa... Bagay, kanya-kanya naman, may pribado tayong buhay. Siyempre, naririnig ng Diyos, kita ng Diyos yung ating lesson nung Thursday. So, pag ikaw ay lalaki, kung makalait ka o makatingin ka sa mga kababaihan ay napakaliit, wag. Kasi sa Galatians 3:28, tignan nyo. So, grabe nga. Nagtanong ako noon, bakit hindi wala si Deborah? Yung pala, babasahin mo ngayon, ba't wala? So, tinignan ko yung narrative. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa lahat natin ngayon? Ano sabi dyan? Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. So, Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, yun yung doctrine na humantong sa atin na ma-realize natin. At meron din namang babae na masyado rin namang galit sa lalaki. Meron din namang ganon, di ba? Wag. So, meron ba? Anong tawag naman doon? Feminist? Feminist, oo. Oo, Parang may isa pang word dyan eh. Si Roxette pa-message ni Roxette. Oo. Oo. May mga sobra naman Meron kasing mga babae naman na sobra naman ng rights. hindi. Meron Ng mga tinatawag na yung kanya... Gabriela sila, yung parang dictatorship naman. Meron din ng mga kababaihan na gano'n na... Oo. So, ano to? Grabe to. Sabi nga nila, Beb, masyado daw bold yung ginawang yun ni Barak that time na sasabihin niya, samahan mo ko. Pag di ka pumunta, hindi ako pupunta. Parang bababa yung kanyang pagkalalaki. Oo, bold statement nga raw that time kasi nga, hindi nga masyadong kinikilala yung mga babae noon na kapantay ng lalaki, mababa. Tapos yung biglang, yung mga lalaki minsan hindi, nahihiya humingi ng tulong sa babae. Pwede ba yun? Nagaganap ba yun para bang sa tingin niya, hindi, ako na lang. Tapos vice versa naman. Ano sa palagay mo? Hindi ka mapalagay? Grabe itong mga pag pinag-aral mo. Huwag naman. Oo. That time kasi, hindi siya sure sa sarili niya. Pero sure siya kay Deborah. Kaya sinabi niya... Kasi judge. Oo. Hindi pa siya sigurado sa sarili niya. Biro mo nga naman parang... Sabi nga nung iba, timid and weak si Barak. Tapos biglang, ako? Lalaban? Ganon. So parang, meron naman siyang, siyempre, mga nakaraang kagaya kay Gideon, di ba? Yung mga naunang ginamit ng Diyos, naririnig niya yun, yung posibleng hindi. Pero parang pag ikaw na yung tinawag, ako? mas magaling si Ako? So, alam niyang ang Diyos ang tumawag sa kanya, pero hindi siya sigurado sa sarili niya. Pero sigurado siya doon sa nagsabi sa kanya. Kaya siguro sinabi niya, samahan mo ko. Oo. Samahan mo ko. Yung kalagayan, yung sa ating karanasan, tayong mga workers. Pagka ang kasama, mami at daddy,
Malakas ang loob. Pero pagka, sino kasama natin? Halimbawa, sino kasama mo sa prayer meeting? Sino ba? Halimbawa, hindi yung mommy at daddy. Di ba pagka ang mommy at daddy, parang sa atin ha, siyempre pagka nakasama ka ng mommy at daddy, wala ka nang gagastusin, lahat, everything. Minsan pag nandun ka, matutulog ka lang sa pagbiyahe, paggising mo, tutulog ka uli, kakain. Naalala ko tuloy yung sa Jade Vine. Kapag uuwi na, di ba? Lahat tayo nagbabantay kung saan ang daan ng dade. Sabi, ako nagda-drive dun that time. Sabi ng dade, iliko mo sa dragon. Sabi niya, doon ka sa may likod dumaan. Niliko ko, sumusunod na ako. Kumanan ako, di ba? Sabi ko, i-stop tayo. Hindi, diretso mo. Tapos kumanan ka ulit sa gasolinahan. Tapos kanan ka ulit, sabi niya. Tas uwi So na pag tayo. kanan mong ganyan, doon ka sa harap ng likod yung unang dinaanan namin, sa harap ng dragon yung harap. Sabi ko, andito na tayo Sabi niya, diretso mo na ng uwi. Nakasunod kasi silang lahat. Hindi naman talaga kakain. Sabi lang ng dade, dali, iliko mo. Susunod dyan. Pag liko ko, sumunod nga. Ikot mo ulit, sabi niya. Sabi ko, eto na po tayo. Diretso mo na, uwi na tayo. So marami palang barak sa atin. Oo. Di ba? But sa reality, to think about it, mangingiti ka na lang. Pagkasama mo pala yung leader mo, parang panatag, yung kumpiyansa mo, yung courage mo, alam mo nandiyan siya. Actually, pagpunta mo nga sa prayer meeting, sabi mo, hindi naman ako mag-word mag-share lang ako. Di ba? So parang Sino ba yan? Si Arnold? Hindi, si Arnold yung natutulog. Hindi naman yan Pero alam nyo... Si Arnold, alam mo, magaling sa direksyon. Magaling yan sa direksyon. Pag nandun ka na sa, alam mo, nakarating na kayo, tapos tanongin mo, Lord, saan tayo dumaan? Sabi niya, nakatulog ako noon, hindi ko alam. Pero alam nyo, mga kapatid, in the end, naging team sila Nanalo pa din, nagampanan pa rin ang kalooban ng Diyos, nakasunod din si Barak. Kasi, naging team sila. Tignan ninyo sa Judges 5 na verse 12, ang sabi, Awake, awake, Deborah, a son of Abinoam. Awake, awake, sing a song. Arise, Barak, and lead your captives away. Pinagsama sila. Nasa huli na yan Hindi. Ba't ikaw sa akin, ngayon ang hindi. tumatakbo Hindi pa sa ako huli? nasa huli. Ay, huli na yan, chapter 5 Chapter 4 tayo Tumawid kasi ko dahil nandun pa ako sa kabila, nandito ka na, sinundan kita. Alam nyo, merong napakagandang lesson dyan, pero hindi ko muna sasabihin sa iyo. Okay. So, mga kapatid, Baka mauna dun sa akong call, tumalon. dun sa call niya, dun din natin nakita yung weakness niya. Kasi kung tutuusin, maaaring wala naman talaga siyang military experiences. Hindi ba? Kaya medyo siya. Na-assured na siya ng word sa verse 9. Yung sitwasyon niya Oo. calls for talaga, yung parang isang tao na siguradong sa Diyos. Oo. Yun, ganon. May mga ganon din po tayong panahon sa buhay natin na kahit may tinanggap ka na word, nakukuha ka pa rin ng confirmation. Naalala ko yun sa Matthew 21. Naalala mo ba yan, yung dalawang anak? Yung isa sabi, hindi pupunta. Parang hindi susunod. Pero pagkatapos sumunod. Yung isa sabi, obey pero hindi sumunod. Di ba? Parang yung parable doon, pag inisip mo, di ba nung una, parang ayaw niya, kailangan meron munang ganito, ganyan. Pero in the long run, grabe yung courage niya. Underdog Para bang 99 na tangke o chariots, 10,000 sila, pero makikita mo dito yung sa Bible, sa Proverbs, 21:31. So meron naman dong salita na underdog, pero kapag kasama mo si Lord, majority, victory kagad. Hindi sa horse, ito sa 21:31. The horse is made ready for the day of battle. But victory rests
with the Lord. Ayan, ano ha? So, yun po. Parang yung kay Barak, parang tayo din. May word tayong tinanggap kay Lord, pero minsan, naghihintay tayo ng confirmation. Kumukuha tayo ng confirmation. Naniniguro lang. Di ba minsan may kausap ka, tapos biglang sasabihin mo, confirm, magugulat ka na lang, ang alin? Yung pala, na-confirm through you, yung natanggap niyang word. So parang ganun lang din ang nangyari kay Barak. Nangingi lang siya ng confirmation kay Deborah. Kaya parang samahan mo ko. Pagka hindi ka pumunta, hindi ako pupunta. So yun po yung kanyang, yung kanyang naging weakness din. Pero sumunod pa rin siya. He still went by faith. At nagawa din niya. Kaya nung sumunod pa rin siya, doon na dumating yung provision kay Barak. At ang provision kay Barak, isa sa provision kay Barak ay si Jael. Oo, mga Grabe kapatid. nga, no? So, Kasi yes. pagka kasi sumusunod ka, alam niyo po ba na ang obedience ay isa sa pamamaraan para ma-recognize ka ng Diyos? Through your obedience. We are being recognized by God through our obedience. Kasi ang sabi niya dito sa John 14:23-24, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. So, isa po sa pag-recognize ng Diyos sa atin is through our obedience. At isa rin ang obedience sa mga ways of showing God kung papaano mo siya pinagtitiwalaan. Kasi hindi ka susunod kung hindi ka nagtitiwala. So, yun po ang nangyari sa kanya. Sumunod pa rin naman siya. At sa pagsunod natin, comes provision. Kaya pag kami pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi ba? Susuplayan kanya ng lahat ng mga pangangailangan mo para magawa mo yun. Pero, matatanggap mo lang yung provision na yun pag sumunod ka. Halimbawa, ikaw daw magpakanta ngayon. Ha? Hindi naman ako nagpapakanta. Pero pag sumunod ka, tas biglang i-equip ka ng Diyos, marirealize mo, akalain mo. Di ba? May mga ganun tayong moment na akalain mo. So, showing your faith by your action. Oo, hindi naman lahat po talaga pag sinabi ng Diyos, sinusunod agad natin eh. May mga moment din talaga tayo So, na parang dun nag-iisip sa tayo. Matthew 21, yung two sons, ano? Oo, hindi. Yung isa hindi, pero oo. Oo. So, there are times na nag-struggle tayo rin as humans. Oo. May doubts, may fears, pero dahil sa binigyan ka ng salita, assurance, certainty of the doctrine or the Word of God, and you act on it, then rest in the Lord, victory comes. Oo. Kasi alam niyo mga kapatid, may mga ganitong pangyayari sa buhay natin. Tignan ninyo yung sabi niya, kumuha ka ng 10,000 sundalo o makakasama mo. Sabi niya, i-deploy ko kayo, parang gano'n yun, i-deploy ko kayo sa Mount Tabor. And alam niyo ba, nakapunta kami sa Mount Tabor. Napakataas nun. Tingnan nyo, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung Mount Tabor. Yan yung nasa taas ka. Tapos ayan yung makikita mo na lahat. Nakarating kami dyan sa Mount Tabor. Nandyan yung, nakalimutan ko anong church yun, yung nakatayo. Basta ma-recall din natin yan. So, hindi. Basta Okay. baka Basta meron dyang Oo. nakalimutan ko kung ano yung sabi nung ano. So yan yung Mount Tabor, mga kapatid, ano. Ngayon, sabi ngayon niya, 10,000, i-deploy ko kayo sa Mount Tabor. Pero, i-deploy din niya yung kay Sisera. Si Lord din ang magdi-deploy. Pag binasa ninyo yun, mga kapatid. So, minsan, it's just a display. Yung nangyayari sa buhay natin, hindi dahil sa may ginawa ka or merong even our enemies,
minsan, biro mo, kung ililigtas ka ng Diyos, ba't kailangan i-deploy pa doon? Tapos i-deploy din niya yung kaaway mo doon. Hindi, para makita mo, ito yung... Oo. It's just a show. Ah. Para lang ipakita ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin sa mga sitwasyong ganon sa buhay natin. And sometimes, all we have to do is trust the Lord and then manood ka lang kung ano yung gagawin. Iba na naman yung kanyang strategy ni Lord sa difficult situation, ano? Ang problema kasi natin, gusto nating laging nakikisama Saan? sa movie na ginagawa ni Lord. Gusto natin kasi laging maging bida. Kaya minsan, ang gagawin mo lang, manonood ka lang. Ayoko nanonood lang. Gusto ko kasama ako dun sa maakto. Kaya ang nangyari, acting ka ng acting, hindi naman para sa'yo yung role na yon, ikaw ang nagsasuffer. Kasi hindi, bida-bida, sabi ni Arnold. Kasi hindi naman ikaw yun. Actually, hindi naman din si Barak ang ano rito eh. Ang pinakabida sa storya na to, ang pinakabida rito, ang Diyos pa din. Kaya minsan, hahayaan niya na yung enemy mo, andito, ilalagay ka ni Lord dito, itatabi niya yung kaaway mo. Hindi dahil para magapi ka. Hindi ginagawa ng Diyos yun. Ipapakita lang niya sa'yo na maski ang kaaway mo ay malakas, maski ang kaaway mo, sabi mo ikaw ay mahirap, tapos ang kaaway mo ay mayaman, ipapakita ko sa'yo na wala sa akin yan. Ang tagumpay na kaya kong ibigay sa'yo, wala dyan. Manood ka lang, yun. Minsan may mga ganyan sa buhay natin, sinasabi ni Lord, anak, upo ka dyan, panoorin mo ko nung gagawin ko. Kaya lang minsan naiinip tayo, hindi natin gusto yung pamamaraan ng Diyos, di ba? Para tayong, ang direktor doon ng Diyos eh, manonood ka lang eh. Kaso minsan sinasabi natin, cut, Lord, cut. Bakit? Hindi tama. Hindi maganda yung pagkakaano ng mga pag-act, hindi maganda yung gusto mo bang kaganapan. Meron ako napanood doon sa istoryang kinukwento mo. Baka minsan hindi natin napapansin. So, pinakita ni Lord, andito sila sa taas. Ang pamamaraan, nakita natin, nagpanik, nagtakbuhan. Tapos, prior to that, sinabihan na ang woman ang gagamitin ni Lord, si Hael. Yung asawa ni Hael, wala ka ba napansin doon? Di ba? Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Pag tinignan mo yon, ikakat mo yung pelikula ni Lord eh. So, Bakit ano pangalan nung asawa ni Hael? Heber? Heber. Si Heber. Bakit ka mo? Si Heber kaibigan nung king. Oo, ni Jabin. Jabin. Ano yung tinuturo doon? Sabi mo, manonood ka. Biro mo, itong asawa ni Hael, si Heber, alliance, para meron kakampi ni siya yung nagsumbong Jabin? Oo, siya nagsabi, susugurin kayo, papunta na sila Barak. Siyang nagsabi. So si Jabin, meron palang mag-asawa, yung isa, gagamitin ni Lord, panig kay Lord. Itong isa, ang tawag dyan, sabi ng mga mangangaral, siya, neutral. Oo, playing safe. Nandun siya kay Jabin, tsaka lahi rin Sino siya. yan, Si Heber. Hindi, si Heber kakampi talaga kay Jabin. Oo nga. Yung babae ang nagsiguro. Asawa ni... Actually, hindi siya nagsiguro. Sino? Hindi siya nagsiguro doon. Sino Hindi ba siya yung... nag-play Teka muna, safe. magkaiba ata tayo ng... Si Heber, asawa ni Hael. Yung hari, si Jabin. Magkakampi si Heber at saka si Jabin. Neutral nga siya. Yun siya. Yun ang ibig kong sabihin. There is no neutrality pagdating sa Kristyanismo. Pero ito nga yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, na pag may ginagawang pelikula ang Diyos sa buhay natin, siya yung direktor, siya rin ang nakakaalam kung sinong casting ang gagamitin niya sa pelikulang yun. Ang nangyari dito, kung ikaw yung nanonood lamang sa gagawin, sabi, bakit ang gagamitin mo? Asawa nung kakampi nung Pero alam nyo,
yung si Jael, alam niya kasi na ang Diyos ay nasa panig ni Barak. Okay. Kaya ang nangyari nung bandang huli, plus, syempre, kalooban ng Diyos yun eh. Dahil lang sabi niya, hindi mo ang glory nung gagawin mo, hindi sa'yo mapupunta sa babae. Ginamit din. So kahit na asawa pa niya si Heber, siguro naisip niya, pero doon sa talagang siyang ginamit ni Lord, ang Diyos na kay Barak eh. Kaya matatalo talaga tong army ni Sisera eh. Di ba? Oo. O, manunood ka lang. Minsan, ano po tayo, mahilig tayong manghilam sa ginagawa ni Lord sa buhay natin, di ba? Lord, sasagutin mo rin naman pala yung panalangin ko. Ba't kailangan dumaan pa sa ganito? Yun, mahilig tayo sa ganun. Mahilig tayong mag-question kay Lord na bakit hindi na lang pamamaraan na yung hindi na Kung ako ganon. nag-invest ka sa Word of God, so balik ako sa invest. Okay. May awitin tayo dyan eh. Ano? Wala, awitin. Yung Isaiah 55 ba yan? Yung thoughts higher than my ways. Iba yung ways ni Lord. Tama ba ako? Sige, ano yung awit yan? Paano bisa yan? Sally, ano ba As high as the sky? Hindi. Oo, as high Yan as ba the yun? sky is above the earth. Sige na. As high as the sky is above the earth, so great is your love Mali? for those who Ano ba yung kanta natin? Yung ano yun eh, yung merong thoughts, ways different from ours. Yun ba yun? Oo, yung meron tayong awitin dyan eh. My ways and thoughts are different from yours. Kinanta ni Doc. Di bali, pagka naalala na, Hindi ko rin maalala. hindi pa rin eh. Parang, it's okay. Oo, yun. Parang ganun. Iba kasi yung ways ni Lord. Pero meron din merong sa Isaiah 55 eh. Yan ba yung you are the vine? Yan ba yun? Hindi. Well, So, yung pag inisip mo nga yung ways ni Lord, iba, no? Amen. Yung panghuli na tayo. Kaya ako na sabi yun, di ba? Pag inisip mo yung pamamaraan, grabe yung narrative na to na pag yung cross-reference by God's grace, siyempre, sa investment natin sa Word of God, makakakuha tayo ng benefit na sa ating reality in life because of our faith in the Word of God that will sustain us and make us victorious. So, mga kapatid, kahit na may alinlangan sa pagitan niya, sa sarili niya, nagpunta pa rin po siya. At yun yung obedience niya. Makikita mo po ito sa obedience ni Barak kay Lord kasi pumunta pa rin siya kahit na may alinlangan siya. Yan po ay faith in action. Na kahit hindi mo pa nakikita, remember, babalik lagi tayo doon sa verse 1 natin, na kahit di mo pa nakikita kung ano ang kalalabasan nung pagsunod mo, you leave all the consequences to God kasi pinagtitiwalaan mo. Yun po yung faith in action. Kahit you are not sure, tapos kahit di mo pa nakikita, you are sure na merong magandang mangyayari. Yun yung pananampalataya in action. At yun po ang nangyari sa kanya. Makikita mo yung faith in action ni Barak through his obedience. Kaya nga, di ba, tignan ninyo mga kapatid, no? Dito kay Jael, ang nakita ko dito, minsan, akala mo kakampi mo. Kasi pumunta siya sigurado kasi siya kaya doon siya pumunta Si Sisera yun. Si Sisera. Kasi kakampi niya yung asawa si Heber. Ayun. Pwede Kaya pa doon yun. siya pumunta. Yung pala, hindi naman niya kakampi. Sabi pa niya, hali po kayo. Tumuloy po kayo. Sabi niya,
Tapos sabing ganon, ito nakita ko din, wag kasi kayong magsinungaling. Sabi kasi ni Sisera, pag may nagtanong kung nandito ako, sabihin mo wala. Oo, wala daw siya. Ang nangyari sa kanya, po kayo, pinakain pa, binigyan pa ng gatas. Tapos sige po, matulog na kayo. Sa sobrang pagod, grabe. Ang morbid, no? Ang morbid ng pagkakamatay. Tulos ng parang pinanonood mo lang, tulos ng tent. Oo, yun, malaki yun, kasi tent eh. Biro mo, dito, tapos pinukpok. Ang lakas din naman ni no? Sa isang babae, ang lakas Pagpukpok, bumaon hanggang lupa. Merong Patnubay ng magulang ang merong insight yung isang mangangaral, yung nail on the cross. Kasi parang yung kasamaan, tinusok. So, binigay sa kanyang insight ni Lord, dun sa yung kasalanan natin, yung kasamaan, kasi parang brutal na brutal eh. Di ba doon sa pagkakamatay din ni Jesus Christ, yung form of execution niya, grabe at that time, pinaka-worst na yon. So yun yung kanyang insight. Parang tinignan mo, worst kasi yun, parang sa noo mo, sa temple, di ba? Oo eh. So, alam mo, yung hindi tama, kasamaan, yung metaphorically speaking, parang ganon. Sabi nung isang mangangaral, yung kasamaan nga was nailed on the cross, parang ganon. So, parang nung nabasa mo yun, parang grabing-grabe, pero pag nakita mo rin yung nangyari kay Jesus Christ, na nailed siya sa cross para sa ating kasalanan, parang mababawas-bawasan ng konti yung pagkakabasa. Pagkakabasa ko, ba't ganun? Pero talagang i-eliminate ang kasamaan. So, sa kasalanan, yun yung kanyang isang insight. Oo. Ngayon po, mga kapatid, dito sa pinakabuong-buong na pangyayari na to, dito sa story ni Barak, ang makikita mo lang naman talaga dito, it was God who kept His promise. Tama. And through the obedience of Barak, makikita mo yung faith in action niya. Na in spite of his fears and weakness, he trusted God's promise. Kasi sino ba naman ang susunod kay Lord na sasabihin niya, ibibigay ko sa iyo yung sinasisira. 900 na tangke, mga kapatid, hindi po yun, kung ikaw yung nasa pwesto ni Barak, hindi po, parang atapang-atao, ganun. Meron ka ring mga agam-agam. Kapag God is on your side. Pero if you trusted nga Yes. na God's promise at saka kilala mo na siya talaga ang nag-utos sa'yo, may alinlangan ka man din, susunod ka pa rin. Yun yung faith in action ni Barak. At yung sabi niya, ang morbid naman ng pagkakamatay. Actually, pinapakita lang po dito na kapag ang Diyos ang kumilos, it was a complete victory. Complete victory yun eh. Kasi nung panahon na yun, pag pinatay mo yung head, lahat na nung mga nasasakupan nun, hindi na yung lalaban. Kasi wala na yung head eh. So, complete victory yun. Tapos ang ginamit, babae. Tapos yung pagkapatay pa nung pinaka-head ng army nila, degrading, tama. Ibig sabihin din nun, wala kahit sino mang enemy of God that will prevail. Kahit sino ka pa. Complete victory para kay Lord po yun, mga kapatid. Kayo rin, mga kapatid, pag binasa nyo, kakausapin kayo ni Lord, lesson learned, alam nyo, sa pag-aaral, lesson learned, hindi tayo makakalimutan ni Lord. Kasi yung people of God, yung Israel, cycle na lang, paulit-ulit. Pero hindi pa rin sila nakakalimutan. Papadala pa rin sila para magkaroon ng kapayapaan, kasaganaan, at panunumbalik sa Diyos. Tapos makakalimot na naman. So,
wag na yung cycle ng kung ano man yung hindi tama o behavior. Pero of course, ang pag-ibig ng Lord nga, grabe. He never forgets His people. Pero yung consequence kasi nung kasalanan ay merong kaparusahan talaga. May consequence. So, pero yun na nga, wag na tayo dun sa cycle. Oo. Oo. So, Ngayon, meron po akong question na iiwanan sa ating lahat, mga kapatid. Can anyone, mga kapatid, or can others around us, kaya ba nilang i-testify that we are a child of God because of our faith? Yun ang question po. Naiiwan ko sa inyo. Yung mga tao ba na nakaka-encounter po natin o yung mga tao na may kilala sa atin, can they testify that you are indeed a child of God because of your faith? Kasi yun ang pinapakita po talaga dito sa atin. Kaya nga nasa Hall of Faith tayo eh. Mga ordinaryong tao na mayroong pambihirang pananampalataya sa Diyos na tumawag sa kanila. Ayun. Amen. So, yung huling nila, naibigay naman yung glory ni Barak tsaka ni Deborah sa yung glory ng tagumpay. Alam mo ang ginawa nila, umawit. Oo, may kanta Yun. sila eh. Yun talaga sa chapter 5, pagkatapos ng tagumpay, ibinigay ang glory kay Lord sa pamamagitan ng pagpupuri. Kaya Barak, praise, blessing the Lord. Yun talaga yun eh. Yung sa chapter 5, di ba? Yun, di ba, kumanta sila. Kung na-remember nyo na ba yung kanta, kung hindi pa, probably sa next Monday, maalala natin yung awitin. Kasi pagkatapos nung mga tagumpay, yung si Barak tsaka Deborah, umawit, nagpuri sa Diyos. Sa chapter 5. Ayun. So, sabi nung mga kapatira natin, ayan, sabi ni Sister Farah, wala daw spoiler alert. Kadalasan abangan ng susunod na kabanata. Yung sinasabi niya kapag Inom ka tubig. pagka may ginagawa nga si Lord na movie sa buhay natin, spoiler alert, ayaw mo nang abangan ng susunod na kabanata, ikaw na gumagawa ng ending. Tapos sabi ni Sister Vicky, kapag ka daw nag-invest ka sa Word of God, abundant daw ang ROI. Kaya nga kahapon paulit-ulit yung declaration, confession ng ating kapatid dahil doon sa 105 na nangyari at yung message ng anak na 103 at yung kanyang sunod-sunod na binigay na message ni Lord. Kaya let us all invest in the Word of God. Amen. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. So, sa susunod, Jepta naman. Lalo na rito, magka-question Ay, ka. siguro, pag binasa nila, basahin niyo yung istorya, tapos sa Monday, basta matutuwa Para kayo pagtitignan sa mo mga, si Jepta, sa no? mga narratives na ating, oo. Kasi gumawa ng vow kay Lord agad. Oo, basahin niyo mga kapatid para po maano din kayo. Pero malalaman natin, bakit nga kahit ganun ang ginawa, nandun siya. Hindi ba? Ano naman pananampalataya ang kanya? Oo. Okay. Thank you, Lord. Happy birthday po kay Sister Nori Salazar ng ating Mendez. Mendez, di ba Sister Nori? Sister Amanda Manalo, Sister Jasmine Castro, yan ba yung daughter-in-law ni Doktora, no? Sister Lina Santos, Sister Zaila, bunso nila Arnold, Sister Zaila Calibara, Sister Mary Jane Alanggilan, Brother Jose Garcia, ang dami, Brother James Banwa, Brother Daniel Manzano, Sister Odette de las Alas, Sister Jocelyn Diaz, Sister Jessica Parado, Sister Lelet Bacani, Brother Alan Bacani, Dami. and Sister May Blanza. Dami Andito ata eh.
Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, happy birthday po mga kapatid. Amen. Para po sa ating mga announcement. Announcement po sa lahat ng Metro Manila Fellowship. Ito po ay ang Quezon City, Makati, and Lower South. On August 18 po ay anniversary ng East. Sobrang laki ng lugar. Oo. Kaya po, magjo-join tayo, Metro Manila Fellowship, sa anniversary po ng East at 1 Cainta Auditorium. 1 Cainta Auditorium, Cainta Elementary School Compound. Yan po ay nasa A. Bonifacio Avenue, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Alam nyo, napakaganda nung lugar na yan. At napakalamig daw po. Tapos, kasya po kasi dyan ang mahigit 1,000 tao. Kaya sayang naman binayaran yung magandang lugar. So, magjo-join na po tayo sa mga Metro Manila Fellowship sa kanilang anniversary. Yan po ay sa August 18. Ang start po niyan ay exactly 8 a.m. 8 a.m. Pwedeng pumunta na mas maaga? Pwede naman. Okay. Tapos, ang LSS po ng Kalo na Sugbu and Mendez, August 17. Kasabay ng kasal ni Brother JJ Orlina. Wow. At 8 a.m. po yan. At the Olais Resort, Karasuchi, Mendez. Sa Baguio. Ang LSS daw po ng QC, Makati, and Bulacan naman is on September 14 at Cramsis, Makati. Yan. And take note po ng ating mga events, mga kapatid, At yung ating anniversary, syempre, pero later on na po yung Sa announcement October. niyan. Oo, para lahat-lahat na. We will end up na, Beb, with Without- our Song. repeat new song of the week, Magnify the Lord with Me, composed by Sisters Sally Bartolome. Sally? Gusto niya Sally. Hindi ba princess? Yan. Thank you, Lord po, God mga bless. kapatid. God bless you all. Have a great day with the Lord. Amen. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord,
worship you as long as I live. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me. And let us exalt His name together. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord, and worship you as long as I live. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. Second Timothy 2:2.